Everyone, so hoping excited na ta sa karon na bulan, bulan sa September. So kato ko excited na po ang tanan, no? Hapit na gyud ang maabot ang bulan sa Disyembre. So kato ko nga ang Dios wa gyud nagkulang kanato, no? Throughout the days of our life, o kanunay ang Dios faithful gyud. O last month atong gisgutan sa ganing gisgutan nato about the shepherd and the sheep, no? Gisgutan nato nga there is a God which is our good shepherd, og diha kaniya wa gyoy makulang. Nagkulang ba ang Ginoo sa matag usa nga kinabuhi? Wala gyud, no? Maybe sa atong life, night time sa atong life nga daghan ta kakulangon sa atong buhi nga Dios, but daily our God is so faithful. He is so gracious. O di lang siya ang ato ang maayong magbalantay, but He is the great shepherd nga atong ginaalagaran, no? Kanunay ang Dios dako, mas dako ang Dios sa mga problema sa atong kinabuhi, and we can rely, we can depend on God always. And di nato kalimtan nga kita pod nga mga karniro kabalo gid ta maminaw sa tingog sa atong magbalantay, and hoping nga kita very keen ang atong pagpaniminaw, no? Labi na gyud sa tingog sa Dios biskan pa sa mga circumstances sa atong life, maybe sa victories sa atong life, and hoping always nato nga ma-appreciate that there is a good shepherd nga buhi nagapamuhat sa iyang mga katawhan. O karon na bulan, no, atong pagahisgutan our theme for this month about the power of giving. So naigahom sa paghatag, and we all know that the greatest giver of all, no? Ingon pa nila sa John 3:16, kung magbuhat ka og sermon, daghan kaayo ang imong pwede nga mabuhat nga mensahe sa John 3:16. And even sa John 3:16 makita nato ang pinakadako, no, the greatest giver of all, which is God, no? Og makita nato ang the greatest gift, no? Kinsa iyang gihatag ang iyang bugtong anak nga mao si Jesus Christ. And even in the verse John 3:16, makit-an pud nato igsuon ang the greatest promise of God, or the greatest blessings of God to those who believe in the greatest gift of God, mao ang kinabuhing walay katapusan. And the greatest blessing is eternal life. So nalipay ba ang matag usa karon nga kitang tanan nakakaplag na sa kinabuhing walay katapusan? And we all know ang kaluwasan dili na siya matanggal-tanggal or dili makuha kanato, because it was sealed by the Holy Spirit, no? And that's the reason nga dapat sa kanunay magpasalamat gyud ta sa atong buhi nga Dios. Oh, praise God, no? Kaya naman, ang Diyos mo ang greatest giver of all. And through that, tungod sa pagiging mahinatagon sa Diyos, a generous giver, no, there is power, no, in giving of God sa tua. Og unsa igsuon, tungod sa gihatag niya kanato nahimot ang anak, it means wala na gahom ang sala sa tua. We are free. No, because of the power of giving of God, no, nga kita gawas no na. Wala day gahom si Satanas sa atong kaugalingon. Kay ganuman, ang Dios na maoy naghari kanato. Wala day gahom ang kalibutan kanato, mga igsoon, because there is the Holy Spirit nga maoy nagaguide kanato sa matag adlaw. Og wala day gahom ang mga superstitious belief. Tama, mga anak sa Dios. Na wala na gahom ang mga pagtulunan ni ining kalibutan na, mga igsoon. It is because of the power of giving of God through His Son, the Lord Jesus Christ. Okay, kung naatay mga Biblia atong ablihan in the book of Mark chapter 12 verses 41 to 44. Mark chapter 12 verses 41 to 44. Jesus sat down near the collection box in the temple and watch as the crowds drop in their money. Many rich people put in large amount. Then a poor widow came and dropped in 2 small coins.
Jesus called his disciples to him and said, I tell you the truth, this poor widow has given more than all the others who are making contributions, for they gave a tiny part of their surplus. But she, poor as she is, has given everything she had to live on. Our great and most powerful God, the Creator of the heavens and the earth, we glorify your name. Lord, ikaw magapamuhat, karon natakna, pinaagi gyud sa imong pulong. Ikaw magapanulti, nga hamog yung masabtan ang imong pulong. We welcome the presence of the Holy Spirit, nga maoy magpasabot ka namo. Giyahi kaming tanan, Lord, nga amog yung ikinabuhi ang imong pulong. In Jesus' name, Amen. So, ang ato ang theme today about the widow's offering, no? Ang offering sa usa ka widow. So kini nga background mga igsoon, si Mark nga may author aning the book of Mark, nagisgot about the ministry of the Lord Jesus Christ. And the ministry of the Lord Jesus Christ is focused on teaching, no, healing sa mga katawhan, and before ani nga mga circumstances no nga nag-abot ni about the poor widows is naay previous nga mga chapter nga naghisgot no about gibadlong ni Jesus Christ ang mga katawhan dito sa templo, and they called him the den of thieves. So grabe ang ministry ni Jesus Christ, and as he observed no sa kini nga verses, ingon ri sa verse 41, Jesus sat down near the collection box in the temple. So milingkod si Jesus Christ no duol gyud no near the collection box. O kining collection box mga igsoon is also known as the treasury. O kining treasury is nani siya, ang shape niya is like a trumpet, no? Shaped like a trumpet box in which people place their offering. So, ang porma sa collection box nila is like a trumpet. Nga ang mga tao magbutang dito sa ilang offering. Maybe a wood offering, a bird offering, or a gold offering, or a free will offering. O kini siya, located ni siya sa, ginaingon na to, the court of the women. So kini pong court of the women, it was also called a woman was allowed to go in the temple, no, except for offering certain sacrifices. So ang size ani is dako kading court of the women. Kaya nga naman ang tao nga pwede masulod diri it's naa sa mga 15,000. So dili basta-basta dako nga area. O klaro kay mga igsuon nga si Jesus Christ nagtanaw, ingon pa din and watch as the crowds drop in their money. So si Jesus Christ nagatanaw, no? He watched the people dropping in their offerings. No, grabe ang pag-observe ni Jesus Christ, no? Unsa kaya ang nasa una-una ni Jesus Christ? Then kamuning word po nga watch din it means theoreo, no? Theoreo means to look closely and attentively with interest and purpose. Dili lang bitaw si Jesus Christ that time nagatanaw nga, muralag normal lang kay nga pagtanaw. But naay tumong ang iyang pagtanaw, he look closely. Kana bitaw ang tao bitaw close. Grabe gid ang iyang pagtutok o very attentive kaayo. Mo nang gigamit theoreo dinhi and with interest and purpose. So si Jesus Christ miduol gyud no duol dito sa collection box or sa treasury nga box watching no sa mga tao nga naga-offering closely nga nagahatag sa ilang offering. So other translation pag nga gigamit din ni Maigson is Jesus watched how they put money into the offering box. How? Kanag yung unsa ilang pagklase sa pagbutang sa ilang offering dito sa collection box.
So maybe siguro kung atong i-imagine, kung ang collection box is like a trumpet and it was created by a brass, no? So katong muhatag dito kay wa ko man probably wala pag yoy papel sa ila that time, no? So coins gyud, no? Siguro kung gamay lang imong ihatag, siguro di kayo madungog, no? Kung muhatag sila gamay, di kayo madungog. Pero pag daghan ihatag, so klaro mo kakita daghan gyud ang gihatag kay grabe gid ang tingog sa collection box. So mauni ang gibuhat ni Jesus Christ. Og iyang naobserbahan po dito, ingon pa diri, many rich people put in large amounts. As he observed si Jesus Christ, daghan pod nga mga dato nga mga tao nga nagbutang sa ilang mga offering. Although being rich is not sinful in the sight of God. Wealth is not offensive to God, no? It's a blessings also from God, no? Even makita na to mga igsoon, daghan nga mga katawan sa Dios nga dato, like sila Abraham, no? Daghan kay siya pagmamay-ari. How about si Solomon? Sige, sa tuwa karon, he is a billionaire, no? Dato. So nakita ni Jesus Christ kining mga tawhana, no? Naay mga dato nga nagbutang po dito, and ingon pa di ang gigamit dinhi mga igsuon, ingon pa put in large amount, or they use the word put. So kaning word na put, it means value. Nani siya sa present tense nga means to throw or cast their coins into the collection box. Casting, no? Their coins or throwing their coins into the collection box or continually casting of coins. So siguro katong mga dato, pag daghan yung kwarta, grabe gyud ang paghatag. No, hinay-hinay. So madungog gyud kaayo, no? Ang ilang mga paghatag. So unsa pa ba ang nakita? Si Jesus Christ na nga observe nga naay mga rich nga naghatag dito, but naapod siya na-observe igsoon. Then ingon niya diri sa verse 44, then a poor widow came and dropped in 2 small coins. So nakita ni Jesus Christ, daghan nga mga dato naghatag sa ilang offering. Then naapod siya nakita, a poor widow nga miadto og nagtagak sa iyang duha ka small coins. O gi-emphasize gyud dinhi mga igsoon, poor widow. So kung ato bitong pamalandungan, even in the Old Testament, kanang mga widow kailangan tabangunon gyud. Di ba? Or kailangan atimanon sa mga anak. So ing-ani or they need charity to help them. But gi-emphasize gyud dinhi a poor widow nga naghatag sa iyang 2 small coins. Ang pangutana, nganong how did she became poor? Nganong pobre man, gi-emphasize gyud. So kung atong pamalandungan mga igsoon, in verse 40, akong basahon na, yet they shamelessly cheat widows out of their property and then pretend to be pious by making long prayers in public. So kaning mga religious leaders is ilang ginatikasan di ay nilang ning mga widows. So ang mga widows that time is nagsamot pagyud og kapobre mga igsuan. Duha ra gyoy coins nga nabilin saya. It means dili maayo ang iyang public kahimtang, no? So ang 2 small coins sa una mga igsoon, equivalent ni siya sa duha ka lepta. 2 lepta ang iyang equivalent ni ini. So ang 2 lepta is the smallest denomination of coins in Israel that time. So gamay gud kaayo. Kung sa tuwa pa 1/64, no, ang common nga value niya sa work daily wage that time. Or kung sa dollar di siya 1.50 centavos dollar. So sa tuwa sa piso kung 56 karon, gikwenta nako 85 pesos. And what is 85 pesos karon? Or maybe sila sa una, no. It's a small value. Siguro kung mauni ang gihatag or gihelp dito sa templo, dili kaya gyud matagaan og bili kay it's a small amount. Og sa tuwa pa gani almost no value at all.
What is 85 pesos? Di ba? Kung nakay 100 pesos karon, kuhain nag-gis, taw-taw, hurot na imong 100. Murag wala na kayo og value. So but ingon pa diri, ang panguta, how did Jesus know that the rich put in a large amount and money? No, paano kaya po si Jesus nakabalo? Or paano nabala ni Jesus Christ nga kini poor widow gini siya? Now, some commentaries nagisgot nga, mo to nga, maybe sa ilang dress, dato ni siya, no? Kay gwapo og panamit, morning dagan ng iyang gihatag. But sa other side, although si Jesus Christ is 100% human, si Jesus Christ also is a 100% God. That's why He knows unsa ang scenario that time. And it's very important, mga igsoon, kung atong pamalandungon, kaning the widow's offering, the widow got the attention of Jesus. No? Pwede man gyud unta mag-focus si Jesus Christ dito sa mga rich kay daghan ang ilang gihatag nga offering. But dinhi si Jesus nag-focus sa poor widow. No? It means Jesus, no, the widow captured the attention of the Lord Jesus. Motong giingon ako sa mga previous, no, there is a rebuke sa temple sa mga activities. That time, kay nagnegosyo sila sa templo, o grabe ang pagpangilkil sa mga religious leaders sa mga tao that time. Ug suko kayo si Jesus Christ. Then ang widow is pobre gyud. No, pobre siya. Then unsa raman pod ang iyang gihatag, walay impact probably sa buluhaton sa templo. But, ang kanindot mga igsoon, the widow got the attention of the Lord Jesus Christ. Ang atong topic, it's about giving, no? A lot of ways paano ta makahatag sa Diyos. Even sa sinugdanan, in the beginning, God created the heavens and the earth. No, nindot kaayo. Gi-emphasize gyud sa sinugdanan, sa Bible, that there is a God who created the heavens and the earth. There is a God who owns everything. And even in the book of Psalms, gi-emphasize sa Dios nga siya ang nanag-iya ni ining tanan. It means walay hato ni ining tanan. Because the greatest giver of all is God. Gi-emphasize gina mga igsoon. And even in 1 Samuel 2:3, for the Lord is a God of knowledge and actions are weighed by Him. Ang Dios nasayod sa atong paghatag igsoon. Walay rason nga dili puta makabalik og paghatag sa atong buhi nga Dios. Tanan nga kaabot sa to, wa gyud ta ikasigarbo bitaw sa Dios. Kung mag-atubang ta sa Dios, wa gyud ta ikasigarbo mga igsoon. Kay whether we like it or not, tanan nga kaabot sa tuwa, gikan gyud ni sa Dios. Og dapat gyud mabalik sa Dios. Dili laman in a form of money pwede ta makahatag sa Dios. But in our strength, in our time, in reading the Word of God, no? In our service sa buluhaton sa Dios, and hoping that we will give our best service to God. No? Nga mahatagan gud ang Dios because He is the greatest giver of all. No, He is our model. But ang kanindot mga igsoon din makita nato, widow got the attention of the Lord Jesus Christ. What if ang Dios mutanaw sa tuwa karon? No? Still ang Dios ba ang atong kinabuhi maka-captured ba sa atong buhi nga Dios? Or makaana ba ang Dios sa tuwa? You are a faithful servant. No? You are a generous giver. You give your best to me. And hoping ang Dios, no, sa pagtanaw nato niya sa tuwa, is malipay siya mga igsoon. Even sa atong paghatag in any kinds, in any type sa atong paghatag, sa buluhaton sa atong buhi nga Dios. Diri giingon pa diri,
to those who give faithfully, God knows that you give. No? Kabalo ang Diyos. Even sa inyong struggle sa paghatag, no? Sa Diyos, sa time na inyong gigahin, kabalo ang Diyos, mga igsoon. Even maybe sa gamay ra nga butang, nga there is a sacrificial nga giving, God knows it. Nasayod ang Diyos o kabalutan nga walay matago ang Diyos. Walay matago sa Diyos, mga igsoon. Kabalo ang Diyos sulod sa atong kasing-kasing. Kabalo ang Diyos sulod sa atong hinahuna. Why? Because God knows everything. He is a powerful God, no? He is the source of knowledge. Ay kabalo ang Diyos nga nung ikaw naghatag kaniya. Kanabitong sa paghatag pa lang nimo igsuon or pagbuhat ninyo or you will give your best service to God, nasayod ang Diyos ni ana. Kakita ang Diyos ni ana. Ang atong pagsakripisyo, nasayod ang Diyos, mga igsuon. O gato ko, dili ni kawang atubangan sa Diyos. Dili kawang ang atong pagsakripisyo atubangan sa Diyos. Muna giingon in Psalm 146:9, the Lord protects the foreigner among us. He cares for the orphans and widows, but He frustrates the plans of the wicked. Bisan ang widow, no, he is so poor, but God has a special place in His heart. No? Natandog yun si Jesus Christ sa paghatag sa poor widow, mga igsoon. Ugato ko, even sa ato ang pagserbisyo, sa atong paghatag na tinud-anay para sa Diyos, kakita ang Diyos ni ana, mga igsoon. Nasayod ang Diyos sa atong mga pagsakripisyo. Then in verse 43, Jesus called His disciples to Him and said, I tell you the truth, this poor widow has given more than all the others who are making contributions. No, gitawag ni Jesus Christ sa pag-observe ni Jesus Christ sa mga naghatag og offerings, og nakita niya ang poor widows, ang iyang gibuhat is iyang gitawag ang iyang mga disipulo. Unsa kangano kayang iyang gitawag ang iyang mga disipulo? Og iyang giingnan ang iyang mga disipulo, I tell you the truth. Bugat ni nga words. I tell you the truth. Ingon pa diri, I tell you the truth. Sa other translation, truly I say to you. Or the truth means, Amen. Kung ingon mo, Amen, it's been firm. To believe carries the idea of certainty. Tinuod yun eh. Ali mo diri kay na ako'y iingon sa inyo nga tinuod. You need to believe this one. Kung maingon bitaw ko sa inyo, God is good, ang inyong giingon, Amen. It means kung maingon mo gimit na sayod yun mo that you believe that God is really good. So mo ni ang gi-emphasize din eh. Widow gave significant lesson. No, na ay lesson. Na importante kay nga lesson nganong gitawag ni Jesus Christ ang mga disciples. Kay gusto ni Jesus Christ nga tun-an unsa ang gibuhat sa poor widow, mga igsoon. Ingon pa, I affirm what is being said. Bugat ni nga words, mga igsoon. I tell you the truth. No? Even He grabbed His disciples and teach them. So it means the woman is a model of devotion. A woman is an example of worship, a true worship. A woman is example nga there is really a love of God. Nga nag-obey yun siya. Ni kini nga woman is na ipagsalig sa Diyos. Bisan pobre siya. Bisan wala siya. Compare sa uban. Although there is a rich man, dagan managata nga dato. But the widow got the attention of the Lord Jesus Christ. Dili lang attention, but there is a significant lesson din mga igsoon. Pobre siya, pwede man kung tagyod, i-example ni Jesus Christ ang mga dato kay mas dako ang ilang gihatag kaysa sa widow nga 2 coins lang ang iyang gihatag. But ang kanindot mga igsoon, ingon pa, her 2 coins were not more in total value. Yes, dili kayo dako nga value.
compare sa daghan nga gihatag atong mga dako, but more in proportion. No, more in proportion kung unsa ang naa sa iya mga igsoon. Dili surplus ang iyang gihatag sa Dios. It means He gave everything nga naa sa iya. Gihatag niya ang buo gyud no para sa Dios. Dili portion. Ang gigamit proportion, not the portion. Although ang mga dato naghatag sila og large amount, maybe ang mga tao that time they will celebrate, wow, nindot kayo, dako kayo lang mga gihatag. How about the widow? Maybe di good ma-appreciate probably. But look, ngon pa rin, but not to Jesus because she gave more than they did. No? Mas dako pa ang iyang gihatag kaysa ato mga dato. Maybe for the wealthiest people that day, ngon pa nato, no? Ang ilang gihatag walay pagsakripisyo. But gi-emphasize gyud dinhi mga igsoon, no? I tell you the truth, this poor widow has given more than all the others who are making contributions. Gamay ang iyang amount na gihatag, pero si Jesus Christ gyud nag-ingon gyud dinhi, no? More than all the others who are making contributions. Og even sa tuwa karon, usahay nagahatag ta because of ROI. Most of the people want to give because they want ROI, return of investment. And that's the reality. Di ba? Mubuhat ta, aron balikan ta. Usay na yung mga principle na what you should reap. Yes, tama. Tama man na siya. But much better nga kita nagahatag sa Dios, wala taga-isip og ROI, even ang babae. Di ba? Nabay return of investment sa iyang paghatag? Wala. Kung tutuusin. Like katong sa widow at Sariphat, bitaw nga gitabangan ni Elijah. No? Sa pag-help niya, nag-help siya kay Elijah, nabalikan siya. Pero na cases, even sa paghatag ko say, walay ROI, return of investment. Pero kabalo ba mo nga kining bayhana? The poor widow is nahimong blessings kanato. Even karon, nahitabo na 2,000 years ago, pero karon nahimo siya good example kanato. No? A lot of people karon they give cheerfully to God because they model this woman, the poor widow, no? Na-expand ang ministry in different places, no? No, nadasig ang mga churches because of this poor widow nga character. Nahimo siyang panalangin. Maybe saya that time walay return of investment, but the effect dugay na nahitabo, it affects us even to the present. Hoping nga kini bitaw siya, it helps us ma-mold patag bitaw nga night time sa atong kinabuhi gyud nga maglisod man gyud ta. But if God is calling you that gusto sa Dios nga, my son, my daughter, you will give best to me, ihatag yun ang para sa Diyos. Maybe it's a form of your time. You will give your best time. Kung wala tayo appeal prayer meeting, you go to the church, join prayer meeting. Kung wala time sa DJ, titungod sa busy, give time to God. Even ang poor widow, at the end of the day, probably nagproblema siya asa sa mangitag kwarta. But she gives everything for the Lord. And hoping all of us ingana pod, mo na kumuhatag ta, ihatag nato ang the best nato nga pwede nato ma-offer sa Dios. Mo to nang ingon ka, wala gyud ta ikabalo sa Dios. Kining butang nga anaa sa tuwa karon, mga butang nga makita nato anytime pwede na siya mawala. Pero naay mga butang nga di nato makita, even ang libre nga kaluwasan, the peace, the joy, kana dako nga panalangin sa Dios, ug usay pwede nato ibalos sa Dios mga igsoon. Unang gusto ta mo ihagit nga as we do the ministry, let's give our best service to God, no? Kumuhatag ka, ayaw ihatag ang class A para sa Dios. Ayaw ihatag ang class B
para sa Dios, i-offer ang the best para sa Dios. Ihatag yun ang the best. Sometimes, na ay mga pagsakripisyo, mga igsoon. And it hurts us. No? Sakit, kadabit ang usahay. Ngayon, God convicted you to give nga, Lord, utro man po ko tagaanan. Lord, utro po ko nang hinahanglan. But the Holy Spirit convicted you to help that woman. Nakauban mo, nagsakit. At tuan, ampuan, Lord, I'm so very busy. But God convicted you to go to that person and pray to him. Nga mga ingana sa tua. And it's very hard. But let's give our best to God. No? Pwede ba nato ma-offer ang the best para sa Diyos? Pwede nato. Samtang napatay kusog. Ayaw hulatay nga wa na tay kusog. Samtang pwede pa ta makalakaw, igsuon. Samtang able pa ta, tagaan nato og the best nga pag-alagad ang Dios, mga igsuon. Nindot, no? Nahimo siyang model, no, para sa mga disipulo that time and even sa tua karon, mga igsuon. Nahimo siyang panalangin. Kanang legacy nato dako nag-impact. Maybe we are not rich in material things, but nindot, mga igsuon, the spiritual things pod dato ta atubangan sa Dios. O gato ko, He is our good shepherd. No, in John 10, He gave us life and He gave us abundant life. Kung kita lang sincero, no, faithful, obedient sa Dios, gato ko na ay mga panalangin ang Dios nga iyang ginahatag kanato. Even sa mga testimony kaganiya, tinuod man yung na time lisod, ipit, pero ang pagpanalangin sa Dios on time ang gyud, mga igsoon. On time gyud nagapanalangin ang Dios. Wala man ta nag-ato sa kalye diya na nang limos. Still makakaon pa ta 3 times a day. Still, no, makahatag ta biskan usay lisod, usay wala ta. Mo nang dapat igsoon, this is a change of heart sa to, transformation nga masabta nato. Mo nang kumuhatag ta sa Dios, tanaba tong in proportion pud sa pagpanalangin sa Dios. Ayaw ihatag ang surplus. Mo nang basi kung ana atong mindset bitaw, what if walay surplus? Walay sobra? Unsa pwede mahatag sa Dios? Ihatag yun ang para sa Dios. In verse 44, ingon pa din for they gave a tiny part of their surplus. In reality, tiny part of their surplus, but she, poor as she is, has given everything she had to live on. No? Gihatag niya ang tanan. She gave everything to live on. Gi-emphasize ko din The widow shows Christ-likeness. No? The widow shows, or the widow demonstrated, no, Christ-like character, mga igsoon. He gave sacrificially. No? And giving sacrificially, it's very hard. Tama? Kanabitang maghatag nga nais pagsakripisyo. Kanabitang ikaw nga naghatag og baboy, ikaw pa mag-atiman. It's very hard. No, in preparing for the Thanksgiving, I will offer to God. And lisod kaayo, ikaw pa mag-atiman. Na mga time nagsakripisyo. No? Na time ikaw pa mag-help sa buluhaton sa Dios. No? Mag-decorate, pero appeal pag yun ka mag-decorate. Bisan sa imong kabisi. There is sacrifice. Even kaning widow na ay pagsakripisyo, mga igsoon. And it's very hard. Mo nang giving sacrificially, no, it's very, very hard, mga igsoon. Our time, kabalo ko karon nga panahon, very busy kay ang tao karon. Very busy kalo. Panagsala lang ng mga sharing na to, no? But we will give our best to God. No, og kanindot, mga igsoon. Kung taato bitong pamalandungan, kini before nga nahitabo, no, there is a foreshadowing, no, nga mahitabo igsoon, Jesus on the cross. Kining widow naghatag nga naay pagsakripisyo. Og pila, then mga next ani nga mga chapter, naghisgot pud ni
si Jesus, about kay Jesus Christ, nga hihatag niya iyang kaugalingon para kanato. Gilansang siya dito sa cross of Calvary. No? Nga naay pagsakripisyo. Mo ginang kita naay time gud sa atong kinabuhi nga kailangan kita magsakripisyo. Kay even si Jesus Christ, no, He sacrifices His life for all of us. Aron ma-enjoy nato ang kagawasan. Aron kita makakaplag sa kinabuhing walay katapusan. O dato siya, no, He humbled Himself before us. Kay tungod siya nahigugma kanatong tanan. Same also sa widow, no? He gives sacrificially to God. He gives sacrificially to God. In 2 Corinthians 8:9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you by His poverty might become rich. Bugat nga statement mga igsoon, no? Si Jesus Christ, He was rich, but for our sake, para sa tua, He became poor. Even walay tarong nga tuluganan si Jesus Christ, dinhi sa kalibutan. Natawo sa pasungan, nagsakripisyo, gibiay-biay, pobre nga kahimtang, although He was rich, nasa iyang glory, but because for all of us, He became poor so that kita mahimong rich atubangan sa Diyos. And that's the grace of God. And that's the sacrificial giving of the Lord Jesus Christ. Nung nagsakripisyo siya para sa tua mga igsoon. Jesus gave, no, from His poverty so that we become rich in Him. Munang dako nga challenge mga igsoon. Let's emulate Christ, no? Nga hoping bitaw atong kapihon si Jesus Christ. No, He sacrifices His life. Even sa mga pastors, mga leaders, mga membro, daghan tag mga gipang sakripisyo just for the Lord. O kabalo ko, kanang mga sacrifices nato for the Lord, nasayod ang Ginoo ni ana. And someday we will reap a harvest atong mga pagsakripisyo mga igsoon. Kakita ang Dios sa atong mga paghilak, mga pagpulaw, mga paghago, mga kanabit ang mga double effort nato sa buluhaton. Usay maulanan, mainitan. It's because for the Lord. Ug nasayod ko, kakita ang Dios ni ana mga igsoon. That's why in Acts 20:35, remember the words of the Lord Jesus, how He Himself, it is more blessed to give than to receive. No? Bulahan, igsoon, ang nagahatag kaysa ginatagaan. Hinaay mong katapad, it is more blessed to give than to receive. No? Bulahan ang nagahatag. Kay usahay manggod, night time ba kanabitaw idea nato ba? Usahay dili ta mo hatag kay kabaluta tabangunon ta. Tinuod, no? Pero igsoon bulahan ang mga tao nga mahinatagon. No, kanabitaw ayaw isipa nga lisod ka. Yes, lisod ang panahon kunuhay. Pero sa imong kalisod dapat pud ka muhatag para sa Dios. No? Kaya naman, it is more blessed to give than to receive. Kung kita atong gina-emulate si Jesus Christ that He gave His life for all of us, then we must also be a generous giver for the Lord. No? Nahuping mahimutang may natagon sa Diyos. Mao nang ako, nag-challenge ko kung maghatag ta og offering para sa Diyos. Nindot man by family, even sa Thanksgiving. But kabalo mo, ako much better ko individual ang atong paghatag. Ang point nga numan, kaya numan, lahi-lahi ang pagpanalangin sa Diyos. Tinuod, bisan magtiayon pa mo, lahi-lahi ang eksperyensya ninyo sa mga pagpanalangin sa Diyos. Then ang pag-offer nato nindot, kaya naman it's personal.
Lord, moning para kanimo kay mauni ang akong nasinati sa imong kaayuhan. Gusto na ko ni ibalik para diha kanimo. Muna kumuhatag ta i-offer na to individually para sa Dios. Kay lahi-lahi man tang gipanalinginan sa Dios. Although pwede ta maka-pray, pwede ta makapasalamat as a family, makapasalamat as a church, but dasayod ko individualita ginapatalinginan sa Diyos. Lahi-lahi ang pagpanalangin sa Diyos. Lahi-lahi ang kasinatian, no? Mga testimonya sa mga pagpanalangin sa Diyos. So mauni, remember the words of the Lord Jesus Christ. It is more blessed to give than to receive. Maybe sa atong times, sa atong life, murag sama po ta sa widow, no? It's hard to give. Lisod mo hatag nga, walang-wala po ta. Tabangunon po ta. O gusay, ang atong response, without common na nga mindset, kailangan dyan kong magtipid. Di ba? Pag lisod kay ka, yes, ang atong response, yun ba? Kailangan dyan kong magtipid. Kadong, I hold tightly my money. I will spend my money rightly or anything rightly. Or kailangan ako igahin ang time or schedule ang time. But naay time gyud sa atong kinabuhi. Nga gusto sa Dios nga kita muhatag nga naay pagsakripisyo. Ihatag nga naay pagsakripisyo. Og sa paghatag nga naay pagsakripisyo, we need to trust God that He is the God who provides. Provider ba ang Diyos sa tanan-tanan nato? He is our good shepherd. Ang good shepherd nato wala lang nagatanaw sa financial nato nga bahin sa atong kinabuhi. Even sa emotional nga bahin gatanaw ang Diyos. Sa spiritual nato o gato ko ang Diyos dili magpakyas mga igsoon. Inday imong katapat, be a good giver. Be a giver. No, be generous whether out of your surplus or poverty. No, give cheerfully. No, kana muhatag nga naay kalipay sulod sa imong kasing-kasing. No, ihatag yun nga naay kalipay. Kay usahay man gud ang problema bitaw, pag once gani nga maora gipadalangin sa Dios nga tama-tama ra, usay ihatag gud ang para sa Dios. Pero na time pag dako na ang padalangin sa Dios, usay maglisod nagbuhi sa panalangin kay basayangan. Murabi to awkward man kay mo ana, Lord, I will give cheerfully pero dili proportion sa imong gihatag para sa Dios. I mean pagpadalangin sa Dios. No, give cheerfully for the Lord. No, be faithful sa gagmay nga butang nga pagpanalangin sa Dios. Be faithful. No, ini mo katapat, be faithful. No? Be faithful with who you are and what you have, no, kung usay naa sa imo. And lastly, is God calling you to give sacrificially to Him? Karon, is God calling you to give sacrificially to Him? Your time, your possessions, your energy, your money, and even your life. What might God be calling you today? Unsa man gyud no ang tawag sa Dios para kanimo karon. Most gracious and loving Father, salamat kay naami Dios sama nimo, a great giver, a model. Lord, tabangi kami nga kami o Dios maka-offer og the best nga pag-alagad diha kanimo. Even Lord sa mga paghatag in all ways, sa among kusog, sa mga properties, sa time, sa energy, even sa money, sa mga pagpanalangin nimo o Dios. Natabangi kami o Dios nga mahimo kaming masaligan sa gagmayng butang. Kaya gatuo kami Lord sa sakton panahon o Dios. Ikaw ma-able mag-grant sa among heart desire. Salamat o Dios kay padayon ka nagapanulti pinaagigid sa imong pulong. Ug tudloi kami o Dios nga mahimo kaming mahinatagon even usahay sa among kinabuhi wala kami. Salamat kay ikaw naga-remind ka namo og tudloi kami nga ikinabuhi namo ang imong pulong. Ano amo kaning i-apply sa matag usa nga kinabuhi ug mahamahimo kaming panalangin sa matag usa. Dalaygon ka sa walay katapusan in Jesus name. Amen.